Sa vlog na ito ay isasama naman namin kayo sa lalawigan ng Laguna. Kung isang weekend getaway ang balak mo ka best finds together with your family at nature tripping with fun-filled activities ang gusto nyo, well, eto ng farm na pupuntahan natin ang dapat nyong pasyalan. Siyempre, huwag mo ring palampasin ang pagkakataon mo na bisitahin ang isa sa pinakakilalang historical landmark sa Calamba, Laguna, kung saan para ka talagang babalik sa Spanish era pag nakapunta ka dito. For now ay ipapasilip ko muna sa inyo itong isa sa mga hotel na pwede nyo mapagstayan dito, ang Hotel Marciano. Twin Deluxe yung aming ibinook at makikita nyo may dalawa na siyang bed dito, kumpleto na ng beddings. Napaka-cozy nung place. Actually, napakalaki nung room. Tapos ang maganda, overlooking pa siya. May work area din pala, ayan o. May work area dito. Kasi yung overlooking, ang ganda. Na-appreciate ko talaga kasi, tanaw natin dito. Bundok Makiling, nandun. Ayan. Tapos may parking din sila, hindi ka rin mamumroblema. Okay, at mamaya raw sa third floor, may available din na pool area na pwedeng pag-swimmingan. May complimentary coffee and tea sila. Tapos meron silang minibar. Ayan. May nakapagdala ng mga baon yung inumin. Meron na rin silang safety deposit box for your valuables. Pag nagbubook kasi ako ng accommodation, for example, ang dami kong kino-compare. Siyempre, yung accessibility, yung mga amenities na included, tapos siyempre yung price. And of course, nagbabasa talaga ako ng mga reviews. Siyempre, magbe-base tayo minsan no, sa experience ng iba, no? Para more or less, alam na rin natin yung ating magiging experience. Even yung mga complimentary soap, ayan, yung mga shower gel, may vanity kit, lahat provided na. So nice. At ngayon naman ay puntahan na natin ang Santa Elena Fun Farm. Napakagandang puntahan ito kasi nga dahil hindi pa masyadong marami ang nakakaalam sa kanya, hindi pa siya crowded. So after mga 5 minutes mula dun sa pinasukan natin, eto na yung bayaran ng entrance fee. Ito yung kanilang rate. Pwede raw kayong magpa-reserve dito through this Viber number. 9 to 3 p.m. nga pala yung operating hours nila from Tuesday to Sunday. Tapos ayan yung entrance fee nila. Tapos nag-honor din sila ng senior and PWD ID. Okay, at etong lahat ng activities na to ay included dun sa inyong entrance fee. So pwede rin kayo mag-celebrate ng inyong mga special occasion dito. Ang laki ng parking, ang laki ng area actually. Tapos dito pa lang may makita na kayong TP house na pwede sigurong paglaruan, puntahan ng mga bata. Ayan. Sasamahan tayo ngayon ni Kuya Albert para sabihin sa atin kung ano yung mga activities na ma-enjoy nyo dito sa Elena Fun Farm. Yes. Parang bihira pa lang yung nakakapunta rito, no? Kuya? Ngayon po kasi ma'am, wala pa pong pasok. Kasi yung nakakaraan po kasi puro field trip po ang nandito. Pag mga field trip. So nag-hold din kayo ng mga events dito? Yes po ma'am, birthday party po. Nice. So pag kunyari gusto nila rito mag-hold ng event, paano yun? Magpapa-reserve lang po kayo. Tapos ang ganda rin ng mga wash area nila dito. Saka po dun po ma'am sa picnic area po meron din. Okay. So allowed naman magdala ng pagkain? Opo ma'am, dito po yung boat ride po natin ma'am. Hello, Kuya. So ayan, saan ang ikot niyan? Iikot po kayo dyan ma'am. Dito. Tapos pwede rin pwedeng po kayo mag-feed. mag-feed ng fish habang nakasakay po ng boat. So ito ay isa na sa mga activities na Yes, pwede po, nilang ma'am. gawin. Ilang hektarya to, sir? Ma'am, ito pong farm lang po, nasa 2.5 po. 2.5 hectares. Sa entrance nyo, yan kasama na rin yung horseback riding. So wala na kayong ekstrang babayaran para dyan. Kunyari, apat kayo, pwedeng lahat kayo mag-horseback Opo riding. ma'am, lahat po yung masasakyan nyo po yung maghapon. Tapos pwede po kayo mag-stay dito ng hanggang 4. Magpakain po ng mga animals po. Hanggang 4 o'clock. Yes po ma'am. Ay, maganda tong activities para sa mga bata, no? Opo. Meron din po tayong zipline po dito. May zipline din. Yes po ma'am. Wow. Pwede po diyang adult, pwede rin po yung
Pwede rin kids. Yes po, ma'am. Mula ilang taon ang pwede? 2 years Allowed? old pataas po, ma'am. 2 years old? Pwede na mag-zipline? Yes po, ma'am. So, dyan sila magsisimula Doon po yung N, sa may white sand po. sa white sand. Apo, ang yun end. doon po. Wow! So, sulit na sulit pala yung entrance, no? Yes po, ma'am. Kapon po kayo dito. Correct. Ang close po ng activity po, 3 o'clock po. Dito ba allowed bang kumain, mag-picnic dito? Kahit saan po kayo dyan, ma'am. Pwede rin po doon, ma'am. Sa nature trail po. Ang ganda ng area ng Santa Elena Fun Farm dito sa Cabuyao, Laguna. Cabuyao, Laguna. Madali lang silang hanapin, i-waste nyo lang Santa Elena Fun Farm. Dito po yung nature trail po. Okay. Pwede po kayong mag-picnic po dito tapos mag-ikot-ikot po dyan. Kasi yung mga ibang park nga, lalo na yung mga amusement park ha, sobrang crowded, ang haba ng pila, di ba? Ng mga activities. Eh dito parang feeling ko nga solong-solo namin ngayong araw Opo, ma'am, na to. kasi pagka weekdays po, ano lang po, minsan matatlong pamilya lang po yung napunta. Oo. As even senior citizen, I think pwede nyo rin ma-enjoy dito kasi Yes po, ma'am. Pwede hindi rin. naman siya mabato, no? Opo, opo. So, sobrang laki nga ng area na pwede nyong pasyalan dito sa fun farm na to mga ka-best finds. Sulit na sulit yung entrance fee kasi ang dami nyong activities, nature tripping, kumbaga, na pwede nyong ma-experience at ng inyong family members, especially mga kids. Gandang exercise to, ha? Opo, ma'am. Masarap po talaga ang ano dito, ma'am, kasi Oo lalo nga. po pag morning. Correct. Nakalanghap po kayo ng sariwang hangin. Yes. Ito, may dadaanan kayo rito na puro naman bamboo. Ang ganda, no? Opo. Parang eto, nakita ko na itong peg na to sa Baguio. Ito kamo nila landscape Yes pa. po, ma'am, tong gilid. So, mas pinapaganda pa siya. Opo, ma'am. Ito, ma'am, pagka halimbawa po, taglagas po, talagang mainit po talaga dito. Oo. Kasi Pero pag- naglalagas po yung mga dahon po ng mahogany, tsaka dahon po ng akasya. Mga mahogany and acacia to. Yes po, ma'am. Tapos eto rin merong rope climbing, no? Opo, ito. Ayan, may rope climbing din na Ma'am, activities. doon po tayo sa may, ma'am, sa Carabao Cart po. Okay. So, dito ma-experience nyo. No need pumunta ng malayong probinsya. Opo. Kaya Pwede pag nakasakay po kayo dyan, para na rin po kayo nasa probinsya. Oo, Carabao Cart. E-enjoy din ng inyong mga kids ang encounter with farm animals dito. Duck po and gansa. Ayan po yung gansa, ma'am. Yung mahaba po Oo, ang liit. nahabol na ako niyan dati nung bata ako. Mga habol po talaga yan, ma'am. Oo Kaya nga. hindi po namin sila pinapalabas. Oh, so eto naman yung kanilang rabbit farm. Ayan. Ba't merong mga nakakawala lang, tapos merong mga nakakulong? Mga lalaki po yan. Mga male po yan. Yung nasa labas. Bali, yung mga babae yung mga nakakulong. Kasi yung mga babae ring rabbit, no, medyo irritable sila, lalo na pag nagkakaanak. Ano po sila yung naiirita sa ibang mga kasama. Ang katulad po niyan, pares-pares na po yan. Yung mga nasa Yes loob, po. pares-pares Opo. na. Ano rin po dyan, ma'am. May tortoise po tayo dyan, ma'am. Oh. Yung mga tortoise. Ayan po, ma'am. Ayan po yung natanda Ito, ng 100 years po. Talaga? Yes po. Itong mga ito, ilang Ayan, taon ma'am. na yan? 5 years old pa lang po yan. 5 years old pa lang to. Bago siya. Opo. Okay, so pwede Yan. siyang hawakan. Hindi siya nangangagat, ha? Hindi po, ma'am. Hindi po. Kasi kung sa ibang zoo, makikita niyo lang sila. Dito, pwede niyo silang mahawakan. Pwede mahawakan ng mga anak niyo. Ayan po kasi, ma'am. Hindi po siya Sabi, pwedeng ang tigas ng shell. ibabad sa tubig. Tigas din yung paa nila. Opo, ma'am. Baka kagatin ako pag Hindi po hinawakan yan. ko. Hindi po yan. Ano po? Oo nga. Ang galing. Kaya ma'am, ang pinapakain po namin dyan, minsan, prutas, minsan mga gulay po na pechay. Okay, so yung mga pinapakain nyo, yung mga tanim nyo na rin dito? Yes po, ma'am. Pwede rin ma-enjoy ng inyong mga anak dito yung kanilang sand house kung saan para silang naglalaro sa beach.
At syempre, yung kanilang TP house, maze, at iba't ibang sasakyan kung saan pwede silang makapag-Instagrammable pictures. Try nyo po silang pakainin po. Ang Yan, galing. lalapit po yan sa inyo, ma'am. Hi! So alam nila na papakainin sila. Yes po, ma'am. Para sila nag-hello. Baka maabot yung kamay ko, hindi pa ako Hindi makain po ng yan. kamay yan. Kahit tawakan nyo po yan, ma'am. Hindi po yan... Talaga. That's nice. May enjoy ng mga anak niyo rito sa Elena Fan Farm. At syempre mga ka-Best Finds, kung kayo ay pupunta rito sa Laguna, wag na wag niyong kalimutang bisitahin itong Rizal Shrine. Ito yung reproduction ng original na bahay ni Rizal dati nung siya ay bata pa, bago raw siya mag-aral sa Biñan, Laguna. Ito ay matatagpuan nyo rito sa Calamba, Laguna. Yung original na tahanan ni Rizal talaga, na dito mismo nakatayo, ay sinira na ng World War II. Pero etong structure na to na makikita natin ngayon dito sa Rizal Shrine, ay muling ipinatayo ng Pangulong Elpidio Quirino noong 1950. So the same daw yung itsura nito dun sa original na bahay. So adobe yung kanyang ilalim, tapos yung sa itaas naman ay hardwood gawa yung bahay na to. Okay, kung alam niyo yung history ng Rizal Shrine at nung kabataan ni Rizal dito sa kanyang tahanan, talagang ma-appreciate nyo at ma-share nyo sa anak nyo kasi napakagandang inspirasyon sa kabataan ng buhay ni Rizal. Yan. So eto, dito sa pagpasok natin sa kanyang bahay, ayan makita yung karwahe. Normally daw talaga ng mga unang panahon, etong mga ground floor nila, nagsisilbi silang lagayan ng mga karwahe o kaya yung kainan ng kabayo, yung mga stables. Tapos kung mapapansin nyo yung kanilang floor, ito raw yung original pa ha, na natagpuan nila during the reconstruction. So original to na tiles nung totoong bahay nila. Makikita nyo dyan yung representation ni Rizal nung siya ay bata pa, kung saan ang naging unang guru daw niya ay ang kanyang ina. Napakasarap pumunta rito mga ka-Best Finds, lalo na pagkasama nyo yung mga anak nyo. At dito mga ka-Best Finds, so makikita nyo yung pangalan ng mga kapatid ni Rizal. Alam ko mayroon siyang 9 na kapatid ng babae at 2 silang lalaki. Si Pasiano saka si Jose nga. Pero the rest, puro girls na. Lahat ng memorabilia ng mga Rizal ay matatagpuan niya rito sa Rizal Shrine. Ayan, even yung mga kamison, yung mga damit na kanilang ginamit. At eto, kung di ako nagkakamali, gilingan ng bigas. Mabibigat na bato ang mga yan. So, akyat na tayo dun sa second floor. Pwede namang ikutan talaga to, pero syempre, iingatan lang yung mga memorabilia sa paghawak, diba? Kita nyo yung lawak ng tahanan ni Jose Rizal. Kasi yung family talaga nila ay included daw doon sa mga upper class nung mga panahon nila. So, may kaya na talaga sila. Chandeliers, tingnan nyo, oh. Ito siguro ay gasera, kung di ako nagkakamali. Ayan, oh. Nilalagyan lang siya ng gas, no? Para umilaw. Pero di ba, naka-chandelier type siya. Ito naman yung kwarto nila Pasiano at ni Jose Rizal. Ayan, boys' bedroom. Tapos ito na yung bahay nung kanyang mga magulang. Ayan. At dito raw talaga pinanganak si Rizal, dyan sa kamang yan. Dyan siya pinanganak noong June 19, 1861. That's a Wednesday. Makita niyo pa may mga banig pa doon. Parang wala na yatang, hindi ko alam kung may mga kabataan pa na nakakaalam sa banig. Ayan. Tapos tingnan niyo yung column mismo ng kwarto, napakakapal na adobe, di ba? Dito naman, paglabas niyo ng kwarto, yung kanilang hapagkainan. Yan, ito raw yung formal dining area naman. May mga books pa na makikita dito. Pero dito raw sa Rizal Shrine, matatagpuan mo 1,000 books, ha? Ganun karami na libro ng pamilya Rizal.
Tapos tingnan nyo mga ka-best finds, yung sahig nila ay Nara. Lahat daw yan ay Nara. So yung original na material na ginamit sa totoong bahay ni Rizal, nung ni-reconstruct to around 1950s, yun din yung ginamit dito. So eto naman yung kusina ng pamilya Rizal. Diyan naman sila naghahanda ng kanilang mga lulutuin. Yung kanilang lutuan, very classic, no? Tingnan niyo yung kala nila, oh. Tapos eto naman dito, yung tinatawag nilang azotea. Yung azotea, ang tawag na natin ngayon sa makabagong panahon, yung mga terrace, ayan, balcony. Tapos eto yung kanilang palikuran. Tingnan nyo, di ba parang upper middle class na siya, ha? Oh, pero ganyan yung itsura ng toilet at ganito yung itsura ng kanilang paliguan. Ayan, oh, makikita yung mga old na tapayan na tinatawag. Oo, na nilalagyan ng tubig. Tapos sabi nga ng matatanda, di ba malamig daw ang tubig pag dyan nilalagay. Tapos kung reconstructed yung buong bahay na ito mga ka-best finds, yung 1950s, meron pa rin natira doon sa original na bahay. Etong balon daw na to, ayan o, eto raw, original pa doon sa unang bahay nila Rizal. Tapos dito mga ka-best finds, dito sa labas nila, makikita nyo tong bahay kubo. Yung iba nagtataka, ba't may bahay kubo dyan? Dito normally na natutulog daw dati yung batang si Rizal. At dyan din siya unang natuto kung paano mag-sculpture. Diba? Isa yun sa mga forte niya, yung paglililok.